Guys, meron na namang bagong loan app sa Google Play Store, which is itong si PeraGo Loan App. Na-release lang po itong loan app na ito this August 2025 lang. So, bagong-bago pa lang talaga and worth sharing siya. Well, itong loan app po na ito is nag-offer po siya ng instant loan offer na naman. Don't worry, hindi naman po tayo mabubulaga dito dahil hindi naman po siya auto-withdraw or auto-disbursement po. This is for everybody. Kahit sino pwedeng mag-apply po dito. Dalawa lang naman po silang hinihingin kahit anong income proof. Though may mga info details tayo na kailangan fill upan later, but guaranteed pa din naman na mabibigyan talaga tayo ng cash loan offer dito. But wait lang, since dahil bago lang naman to, let me try first. Kasi alam ko nandito ka para alamin ano bang meron kay PeraGo before you try this one. So ang swerte mo na kasi ako muna yung magta-try. Bago ikaw, at least magkakaroon ka na ng idea, mabigyan na kita ng heads up. Paano ba mag-apply dito? Ano yung mga hinihingi nila? Magkano yung interest rates nila? And okay ba talaga siya utangan? Well, disclaimer ha, this video is not sponsored by this loan app. Nakita ko lang po siya sa isang ads and dahil isa tayong loan app reviewer po, no, gusto ko siyang silipin, gusto ko siyang subukan para bago nyo pa nga lang siya subukan, at least meron na kayong idea sa loan app na ito. And it's up to you kung gusto nyo na lang siyang itry. Well, if bago ka pa lang dito, sinisilip po natin yung mga iba't ibang uri ng mga loan apps, lalo na kapag ito yung mga bago or kahit existing po. Sinusubukan ko po siya mismo, nagkakaroon po tayo ng tutorial dito. Nagbibigay din po ako ng tips and hacks dito kung paano tayo ma-approve or mapadaling ma-approve or kung paano natin maiwasan yung mga ganitong mga loan app. Kaya kung bago ka pa lang, please consider subscribing and clicking bell button para lahat ng videos ko is updated ka. By the way, akala ko na feature ko na ito before. Ano kasi na feature before na loan app na may Go? Isip ko itong si PeraGo nga, which is I'm wrong pala. Kasi before si Peso Go pala yun. Dahil may Go kasi, akala ko iisa sila. Which is guys, ito po yung ads po na nakita ko sa IG ha. At mukhang promising siya, no? Nakalagay nga dito, malinaw naman, no, na siya ay loan app. So, nakalagay agad na siya ay si PeraGo. So, hindi siya nagtatago sa kahit anong identity dito. Kasi usually, kapag mga bagong loan app, no, medyo nagtatago sila sa ibang mga katauhan, no? Pero ito talaga, si PeraGo is bagong-bago po talaga siya. Kasi huwag tayong magpakapante din, no? Kasi kung minsan itong mga bagong loan app is nagpapalit lang sila ng pangalan. Sila pa rin yung mga dating na-applyan na natin dati na na-reject tayo or na-approve tayo. Malalaman naman po natin ito if ever. Well, kung makikita nyo po dito, the moment that I'm trying this loan app po, meron siyang kakaunting review pa talaga. As in, makikita mong bagong-bago pa lang talaga at meron siyang 1,000 downloads pa lang. Nakalagay nga po dito na siya na po ay na-offered po and under kay Pera Loan 7 Lending Corporation. Kasi alam niyo naman, kapag mga bagong loan app, binibisita agad natin to sa SEC website under sa list of recorded online lending platform kasi ito po ay loan app po. So, kailangan po nandun po siya. Well, as I visited naman po, hindi ko siya makita. Wala pong Pera Loan 7 Lending Corporation po na nakaregister po under sa list of recorded online lending platform. Though, dahil bago siya, so alam nyo naman, kahit naman wala doon, sinusubukan ko pa din. So, in-install ko po yung loan app po na ito. And here po, we need to provide agad-agad po yung ating mobile phone number na ipapang-register po natin dito kay PeraGo Loan App. Then, after that po, magpapadala po siya ng OTP sa ating phone number. Well, after po nito, lalabas po dito yung kanilang privacy statement or privacy policy po that I need to agree po para makapag-proceed po ako na ma-access nila yung SMS, location, etc. Dito po sa homepage po ni PeraGo po, sabi niya dito nagpapautang daw po siya ng up to 50,000 pesos. But doesn't guaranteed ha. Sa mga first time pa lang dito, hindi siya guaranteed. 50,000 pesos talaga yung makukuha natin dito. No? So usually, papautangin nila tayo sa small amount. Sometimes naman, medyo kahit paano okay rin yung loan offer nila. Well, kinlik ko po itong apply now to start the application. At meron po nagpa-pop up dito guys na I need to go to my settings po at i-permit ko daw itong usage access itong loan app po na ito for me to proceed. So ganito lang po siya gagawin and then after po nito kapag nag-back naman po tayo, magdadirect po tayo agad po sa ating loan application which is dito na po is nanghihingi na po sila ng ating ID information and other personal information po dito. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na nare-require po niya. So, isang ID lang po yung kailangan natin i-provide po dito. And right after po yan, pipicturean po natin agad. So, don't worry guys, kapag napicturean naman natin ito, hindi na natin kailangan mag-fill up ng details po dito sa baba, which is nag-auto capture na po or auto-fill up na po yung ating ID details dito sa baba once po napicturean po natin yung ating ID. So, i-check na lang po natin ito kung ito po ba ay tama. Well, dito
dito sa baba, may pifill upan pa rin po tayo ng ibang personal information po. And after po nito, continue tayo. Which is, nagre-record po sila ng ating work information dito. Well, don't worry guys. Sabi ko naman sa inyo, madaming pagpipilian dito. Nandito si student, si housewife, si unemployed, si freelance, and of course, the employed individuals po. So, kung nilagay natin dito is employed po tayo. So, magre-record po sila sa atin ng household income source. So, kapag nilagay po natin dito is tayo ay employed, like, kunwari ako ay accounting po, no? So, I need to provide the company details na kailangan nila. So, for me guys, I choose self-employed na lang kasi medyo kahit paano, kunti lang yung details. Then, after that po, I need to provide my email address. And then, dito sa baba guys, buti na lang naman, mga optional po itong mga to, which is itong si Viber account, Facebook account, na ayaw nating mag-provide sa mga ganitong loan app. Alternate phone number din. So, lahat ito ay optional naman. So, we don't need to fill up this one. So, proceed po tayo sa next step po, which is the emergency contact na po. So, itong mga naka-red po na nakalagay na asterisk po dyan. So, actually guys, hanggang 5 po yung hinihingi nila dito. Pero ang required lang na pwede nating i-provide, itong naka-red dito sa, or naka-asterisk dito sa taas, na first 2 contact reference lang po. We have the choice kung gusto natin siya i-direct sa ating phone book list, and we have the choice then to manually fill up this one. Pwede po. And then after po nito is the selfie verification na po. So, dito guys, magsi-selfie lang tayo. And then, boom na naman, ayaw na naman niya magpa-screen record or magpa-screenshot. But don't worry guys, dahil Girl Scout naman tayo, pinicturean ko na lang po yung portion na ito para pa rin meron tayong visual po na masusundan up to the end of this loan application. So, after po ng self-verification po, no, so magbibigay na po sila sa atin agad-agad ng instant cash loan offer po. For me, na-offeran ako ng 1,000 pesos. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na don't worry, hindi siya auto-withdrawal or auto-disbursement po. Transparent naman po siya, nagbibigay siya ng mga details dito. So, 1,000 yung loan offer niya po sa akin at ang babayaran ko doon ng repayment amount po is 1,076 pesos. So, 76 pesos lang yung interest rate. But wait guys, no, dito sa baba, may makikita tayo dito na service fee which is worth 330 pesos. Well, ito yung breakdown niya. Ang dami niyang fees, no, na nag-total siya ng 330 pesos. Kaya daw, marireceive ko na lang daw po sa 1,000 na loan amount ko is 670 pesos. Again, 1,000 yung loan offer niya sa akin, 1,076 yung ibabalik ko, and then yung amount na marireceive ko na lang or madidisburse sa akin is 670 kasi ibabawas yung service fee na 330. Ngayon, ang repayment amount ko daw, the moment that I'm trying this loan up po, within 7 days to pay po ito. Babayaran ko daw siya ng 1,076 pesos. So, lumalabas po, no, 40.6% of my effective interest rate. Nakabuuan na po ito ha. Ito po yung kikitain niya po sa atin for 7 days to pay. View ko po yung repayment niya na umabot naman siya na up to 6 months to pay, which is not reliable guys kasi usually po kapag nabayaran natin on time itong first term repayment natin, mawi-wave na yung piso na yon na payment terms po nila. Kaya clearly po 7 days to pay lang po ito. So to sum it up again, hindi po siya buong matatanggap, 7 days to pay. Nasa 40.6% po ang effective interest rate po ng loan app po na ito. So tatanungin kita, gusto mo pa bang mag-loan dito sa ganitong loan app? Hindi ko talaga siya maigugo sa inyo or hindi ko siya maire-recommend sa inyo kasi mataas po yung interest rates niya. Pero guys, wala akong magagawa. Kung gusto nyo pa din itong utangan, it is up to you pa din kasi kayo naman yan, kayo naman nangangailangan, pero at least meron ka ng idea, no? But please naman, pag-isipan mong mabuti bago mangutang dito. Well, anyway, sino na nakapag-try dito kay Perago Loan App? Paki-comment down below naman po yung experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry naman, if ayaw nyo mangutang dito at nag-submit na kayo ng information dito kay Perago Loan App po, we can delete naman this loan app. Meron siyang option to delete. So, I hope nga, madi-delete talaga yung account natin dito. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!